Everybody say, praise the Lord. The kingdom of God is unshakable kingdom. Dili matarog o dili mabungkag, magunob, nga gingharian. Nining kalibutan na walay gingharian nga lumuluntad. Walay lumuluntad nga gingharian dinhi sa kalibutan. And time will come, bisan pa kaning kalibutan, kahit itong mundong ito shall vanish away. But there will be a so-called kingdom of God which abideth forever and ever. At kinakailangan tayo ay makasama sa kaharian ng Diyos para hindi tayo malaglag o we shall not perish but shall have everlasting life. Importante masyado ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kaya wag natin itong i-neglect. Praise the Lord. Wag nating i-neglect ang great salvation para sa bawat isa sa atin. Ayaw gayud, pasagdi, ayaw isalikway ang dako kaayong kaluwasan nga ihatag sa Diyos sa bisan kinsa sa tao sa kalibutan kanatong tanan. Do not neglect. Murabag negosyo. If you have business, kung gusto nimo mabankrupt ka, neglect your business. Ayaw atima na, mabankrupt ka. Gusto ka mabagsak sa imong pag-eskwela, i-neglect imong pag-eskwela, sigurado. So, ganun din ang kaharian ng Diyos. Wala nang ibang pinaka-importante na wag mawala sa atin, kundi ang kaligtasan. Kaya wag natin itong i-neglect. Never neglect the great salvation. Basahin natin. Hebrews chapter 2 verse 3. Praise the Lord. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? Yan. How shall we escape hell if we neglect the great salvation? Dalawa lang kasi ang tinatawag na eternal destiny ng magiging destinasyon ng tao. Either eternal life to be in the kingdom of God or to be in hell. Doon sa impyerno, sa walang hanggang kamatayan. Kaya ang salvation ng ating kaluluwa ay pinaka-importante sa lahat. Huwag natin itong i-neglect. Yes, pwede kang magnegosyo, pwede kang mamuhay sa sanglibutang ito. Huwag mong pabayaan ang pagpunta sa simbahan. Praise the Lord. Huwag mong pabayaan ang pagtawag sa Diyos. Huwag mong pabayaan ang pagpakinig sa kanyang banal na salita. Huwag mong pabayaan na maging masuway mo ang kalooban ng Diyos. Kailangan sintro tayo lahat sa paggawa. Sintro tanan kanunay sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos para sa iyang gingharian nga iyang giandam alang natong tanan. So, how shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to be spoken by the Lord? Ano pala yung pinakaunang sinabi ng ating Panginoon na kaligtasan na yan? Basahin natin. Matthew 4:17. Praise the Lord. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang kaluwasan mao kana ang gingharian sa Diyos. Salvation is to be in the kingdom of heaven. Praise the Lord. Salvation is to spare from hell. Salvation is to escape the eternal punishment. Hindi basta-basta yan. That is so great. That is not just temporary, but that is permanent, that is eternal. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag nating i-neglect ang ating kaligtasan. Ang buhay natin dito sa sanglibutang ito, temporary lang. Ang negosyo natin sa sanglibutang ito, temporary lang. Ang ari-arian natin na ma-acquire natin sa sanglibutang ito, temporary lang. Ang mga titulo na angkin natin na mga dala natin na mga degrees, kung may degree ka, temporary lang.
But this is eternal. This is forever. Mas importante ito. Praise the Lord. Mas lasting ito. Mas permanent ang kingdom of God or the great salvation of God. At ang sinabi ni Lord Jesus Christ, the kingdom of God is at hand. Dili na dugay. Nganuman, unsa man lang ning ato ang lifespan sa kalibutan. Pagkamatay nimo, hukom na sa Dios. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Mahuman mamatay ang tao sa tibuok kalibutan, wala nay event sunod nga mahitabo but the judgment day. Pag human sa judgment day, wala nay event mahitabo, you will serve the eternal destiny. Kung luwas ka sa great salvation, kay wa nimo giniglek ang imuhang kaluwasan nga gitanyag ni Hesukristo dinhi sa kalibutan, after judgment you enter into the kingdom of heaven and you will be there in the unshakable kingdom of God forever and ever. Pero kung iniglek nato ang great salvation after judgment, and judgment that will be after mamatay ta. Nya, layo pa ba ang atong kamatayon? Bisan pag gianak karon ka lang gianak, di man ka moabot og 1,000 years din is kalibutan, di kay ka moabot og 500, di gani ka moabot og 250 years, maglisod pa man gani kag 125, maglisod man gani kag 100 years, maglisod pa man gani ka og 90. So dali lang ang gingharian sa Dios. Praise the Lord. Di ta magsultian na nga dugay pa, kay mag-isi-isi ta, dugay pa, miingon ta, next na lang na in my convenient time, next na lang na kung maasinso na akong negosyo. No, ayaw. Next na lang na kung makahuman na akong eskwela. Ayaw. No. Kaya giingon din now is the day of salvation, now is the accepted time, now is the day of decision. Kay mubo ra kaayo ang atong paghulat. The kingdom of God is not so far. The kingdom of God is at hand. Make it sure. Praise the Lord. Siguraduhan na. Kay ugma wa ta kabalo buhi pa ta. Sunod tuig wa ta kabalo buhi pa bata. Dali ra kayo ang atong kinabuhi sa kalibutan. So, the kingdom of God is not far. The kingdom of God is not too long of waiting. But the kingdom of God is at hand. Because lifespan is so short. After death, no other activities but judgment. And after judgment, the next of that eternal destiny. Where you will spend your eternity. After that eternity, wala na. That is permanent. That is forever. There will be no more next chapter. That will be your eternal state. That will be your forever situation. Praise the Lord. O dili ba nato na nga matake ba nato nga i-neglect nato na? No, we cannot take to neglect that. That is our permanent status, permanent state, permanent forever na atong kahimtang. Samtang atong kinabuhi dis kalibutan, very quick, very short. Tanawar ko ng lapida. Pangalan sa namatay. Pitsa kung sa siya gianak. Sa tunga na gamayng linya, line. Horizontal line. Sunod, date of death. Date of birth, gamayng linya, nga horizontal line, then date of death. Kanang gamay nga linya, mao nay nagrepresent sa imong life unsa kataas, mubo ra kayo. Praise the Lord. Panagsan ako pangutana og tao kung kaila ba siya sa pangalan sa papa sa iyang lolo. Oo, kung anak ka, kaila ka sa imong tatay. Oo, ang tatay sa imong tatay, imong lolo, kaila ka. Pero ang tatay sa imong lolo. Panagsan na lang makahinumdum ana. Sa ato pa time will come, ako, kauban ako si Brother Jimmy, batsman ako ni halos, time will come, di namin mahinumduman sa 4th generation namong pamilya. Di na sila kaila, di naman ma-mention. That is how life is so short. Now, how about eternity? How about eternal? Not only million, not only billion, trillion, quadrillion years, but it is eternal. Shall we neglect that? I-neglect ba nato na ang atong permanent state, permanent destiny? No. Make it sure. Praise the Lord. Secure it.
I-secure na nimo na ang gingharian sa Dios. That is why do not neglect the great salvation which is spoken first by Jesus Christ. Yun sa pagsulti ni Jesus about the kingdom of God. The kingdom of God is at hand. Praise the Lord. Dili layo. So unsa recommendation ni Jesus natong tanan mga katawhan sa kalibutan nga iyang gihigugma. Unsa recommendation ni Jesus natong tanan nga iyang gipakamatyan. Unsa recommendation ni Jesus Christ natong tanan nga iyang ginaugan dinhi sa kalibutan gikan sa langit. Basa. Matthew 6:33. Praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. That is his recommendation. Unahasan ninyo ang gingharian sa Dios. Ug ang tanan ikadugang ra sa nina, sapot, pangpaeskwela, pambalay, pangsakyanan, tanang mga necessities muduga ra na naturally, normally. Mura lang kag nagtanom, pagtanom nimo og seedling, nagbad siya. Pag tubo-tubo na gamay, kibutang nimo sa kaang. Pagtaas-taas na gibalhin nimo sa yuta. Hantod na himo siyang punuan sa kahoy. Nitubo lang siya naturally. Naturally nitubo. Mao po na atong pinanglanon sa kalibutan, unaha lang ang gingharian sa Dios ug ang iyang gingharian ug iyang pagkamatarong naturally i-provide niya ang imong sanina, imuhang pagkaon, imuhang health, imong negosyo, imong panghinabuyan, future sa imong mga anak, unsa pa dinha, house and lot, unsa imong mga pinanglanon sa kalibutan, naturally muabot ra na. Praise the Lord. So, walay disadvantage kung unahon nato ang gingharian sa Dios, it is always advantage. Secured ka pa sa imong eternal destiny. Secured pa ka sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga hamubo. That is why godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and the life that which is to come. Ang pagka-Diyos nun, dili ang pagka-religyoso. Ang pagka-religyoso, you are just loyal and honest to your religion. That is not the way. Ang kaluwasan. Bisag diri ka pa nga simbahan, faithful ka pa din nga simbahan, and yet you are not faithful to God. Loyal ka sa imong simbahan, loyal ka sa imong pastor, loyal ka sa imong mga membro, pero dili ka loyal sa Dios. Useless na. Ang gipangita sa Dios, ang hinahanap ng Panginoon sa atin, maka-Diyos ka. Masunurin ka sa Diyos. Praise the Lord. And godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and that life that which is to come. Profitable? Why? God will answer. Profitable? Why? God will secure. Profitable? Why? God will prepare for you temporal things and eternal things. Ang maka-Diyos, hindi maka-reliyon. Ang importante sa atin, not religion, not the name of our church. That is a matter of legality as being registered in the SEC, so that kung ako gusto maging solemnizing officer, I have something to show that this church is registered in our government and they can issue me if ever I will ask license to solemnize. Magkrusada tayo, legal, sa legality, hingian tayo ng lisensya. Mag-send tayo ng mga pastors, hingian tayo ng mga lisensya. Mag-register tayo ng simbahan natin sa abroad, hingian tayo ng lisensya. That is just for the legality. But salvation does not lie on that, but in God. Praise the Lord. So, muna importante. Unaha ang gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong, at ang lahat na ito, naturally, darating lang yan sa buhay natin. Alam mo, bakit ayaw ng Diyos na iniglect natin ang dakilang kaligtasan na sadyang gusto ng Diyos ibigay sa atin lahat? Kasi alam ng Diyos anong klaseng katawan ito. Ang katawan natin hindi lang makalupa. Ang katawan natin ay makalangit din. We bear two kinds of body, the earthly and the heavenly, the physical and the spiritual, the corruptible and the incorruptible, the perishable
and the eternal. Kaya, alam ng Diyos ang lifespan ng ating physical. Unlike nung unang panahon, umaabot pa na 900. After the flood, 120. After 120, 70 and 80. Yan na lang. And it is going downward pa ang life expectancy sa iba't ibang mga bansa. So, diyan tayo papunta. God never promised that this body will live forever. But God promised our soul. And it is the soul that gives life. It is the soul that gives life. It is not the physical. Itong physical, parang damit lang natin ito, sinuot ng may-ari. But it is the soul that gives life. Tanawa ang tao gihimo sa Diyos. Gikan sa yuta. Giumol niya sa iyahang imahin. Wa pa na'y kinabuhi. Kano saan nagkaroon kinabuhi? Sa diha gitay, hupan niya ang gininhawaan sa ilong, sa espiritu, nahimo siyang buhi. So, the spirit is heavenly body. The physical is earthy. Kini, yutanon mubalik asagikan. Ang atong heavenly body mubalik ngadto sa Dios. Kung nagtuman ta sa iyang kabubuton, dawaton ta sa gingharian niya. Kung wa ta magtuman sa iyang kabubuton, i-reject ta, i-eject ta, i-expel ta, and our eternal place of abode is hell, impyerno. Mao na atong sabton. Ayaw i-neglect ang truth of God. Praise the Lord. Tanaw ng mga tao sa kalibutan. Bisag di ka makuhag St. Peter plan. Bisag di ka mo palit og memorial lot diha sa Memorial Park. Mamatay ka, namang gyapon mo lubong nimo. Kana lang kinahimo kang burden. Pero kung kaya pa natong mopalit og yuta, kaya pa natong mopalit og plan sa St. Peter o unsa na din nga plan, at least di na mo problema ang mabinir ug mamatay ka. Pero ang impyerno ang pinag-usapan, way makaluwas nimo. Praise the Lord. Wala. Samtang buhi ka pa, naay makaluwas nimo si Jesus. Ayaw i-neglect si Jesus. Praise the Lord. Kaya kung i-neglect nimo si Jesus o atubangon na nimo ang damnation in hell, way musagang nimo. Walay miingon, Jesus, gibayaran na nako ng plan niyang musulod sa langit. Wala. There is no such plan, eternal plan in the kingdom of heaven. The eternal salvation is only Jesus. Ayaw i-neglect si Jesus. Praise the Lord. Huwag mo siyang i-neglect. So, basahin natin. How many bodies do we have in our being? 1 Corinthians 15:49. Praise the Lord. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Diba? Duha ang atong gidala. Duha atong gidala. The earthly, yutan-on. And the heavenly, which is spiritual. Asa gikan sa Dios. Pag mamatay ta, asa padulong, digto pod padulong sa Dios. Unsaon man ta sa Dios? Himuntang sinigang? Unsaon man ta sa Dios? Himuntang chicharon? Dili. Hukman ta sa atong binuhatan. Praise the Lord. Nya sa kamatayon wa na biyay binuhatan. Samtang buhi pa ta, diha pa ang binuhatan. So samtang buhi pa ta, pangitaan na ang Dios kay mugiya siya sa imo sa binuhatan nga madawat sa iyang gingharian. Praise the Lord. Samtang buhi pa ka, pangitaan na ang Dios kay tudluan kanya sa dalan padulong sa impyerno haron likayan nimo ng dalana. Samtang buhi pa ka, pangitaan ang Dios haron siya'y mugiya nimo nga dili ang imong binuhatan mahukman ngadto sa silot. Sa una bitaw, lahubog kay ko. Sugarol. Hit-hit og marijuana. Pagbasa nako sa Bible nga ang palahubog di day makasulod sa langit. Yundangan nako. Praise the Lord. Ang tanan nga mga bisyo, giyundangan day nako. Kay gipangita man nako ang Dios. Di man reliyon magkaluwas nato, di man ang reliyon nagbuhat nato. Mga mahadlok ka sa reliyon. Ang atong kadlukan ang nagbuhat nato, kay siya muhukom nato, siya muhatag nato final destiny. Siya mo decide, siya mag-judge nato. Moabot ang panahon kung kwaon na sa Dios ang atong espiritu,
Ilubong na ta dinhi sa cemetery 6 feet below the ground o ipansion ka o i-cremate ka. Wala na sa imong kamot, imong kalag na nas kamot sa Dios. So ang Dios na mo decide asa ka padulong. Praise the Lord. Pero samtang buhi pa ta napa sa ato ang kalag. Kita pay mo decide muhimo ba ta sa iyahang pulong o dili. It is our power. Whether we neglect the salvation or we will secure our salvation only by Jesus Christ. Mao na importante, ang simbahan dili ni lugar sa chismis, ang simbahan dili ni lugar sa pastor nga banggiitan, ang simbahan lugar ni nga ang pulong niya madungog sa tanan. Praise the Lord. Kay dinha sa pulong sa Dios ang kamatuoran nato mahibaluan. Dinha sa pulong sa Dios ang dalan itudlo niya sa ato ang angay natong laktan. So therefore, samtang buhi pa ka na pa sa imong kamot, ang imong gininhawa, mamanage pa nimo na paglikay sa tanang kasalanan ug pag-undang sa tanang mga bisyo ug diha na ta maglakaw sa iyang gitudlo nga dalan nga angay natong pagalaktan. Kinsa ang maluwas? Kinsa pud ang makaluwas? Praise the Lord. Mao na yung mga importante nga kuan pangutana. Kinsay maluwas? Kinsay makaluwas? Unsaon nga maluwas ang dapat maluwas? Basahon nato. Hebrews 5:9. Praise the Lord. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Klaro. Si Jesus Christ ang author of salvation. Ug ang salvation digto niya ihatag sa nag-obey kaniya. Praise the Lord. So, ganun. Kinsay makaluwas? Si Jesus Christ. Because He is made perfect and the author of salvation. Kinsa ang luwason niya? To them who obey Him. Moro na ang atong tuyo. Bakit nandito tayo sa simbahan? To listen His word. Anong gawin natin sa kanyang word? To obey His word. Para tanggapin natin ang kanyang kaligtasan. Praise the Lord. Yan. If we fail to do His word after we have heard, wala. Taspukan gihapon ta. Maimpirno gihapon ta. Ma-reject gihapon ta pag-abot sa panahon. Kaya, He is the author of our salvation and He will give that salvation to them who obey Him. Basahin pa natin. Anong instruction ni Jesus sa lahat na gustong makapasok sa kaharian ng Diyos? Matthew 7:21. Praise the Lord. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ayan. Praise the Lord. Murabag ka ng sakay kag eroplano. Unsa may requirement mo sakay kag eroplano be? Boarding pass. O wala kay boarding pass, di jud ka kasakay sa imong flight nga gusto nimong sakyan. Maupod ang gingharian sa Dios. Gusto ka mosulod sa langit, maluwas ka. Buhata ang kabubuton sa Dios. Praise the Lord. O gihimo nimo ang iyang kabubuton pinaagi sa pagbasa, pagpaminaw sa pulong ug sa pagbuhat ni ana. Luwas ka. 100%. Makasakay ka sa flight sa first resurrection kung patay manggaling ka pagbalik ni Jesus. Makasakay ka sa flight sa rapture kung buhi ka sa pagbalik ni Lord Jesus. Kay ang pinaka gitawag nato nga boarding pass, pagbuhat sa iyang kabubuton. Pagbuhat sa imong gibasa, pagbuhat sa imong gipaminaw dinhi sa simbahan, dinhi sa pulong sa Dios. Pagbasa nimo sa imong balay, kung asa man ka nagabasa, sa simbahan man o sa balay o sa trabahoan nimo, pagbuhat nimo ni ana, mo nay imuhang ticket, boarding pass. Praise the Lord. Mo nay boarding pass. Samtang buhi pa atong ginikanan, mahimaw lang unta dili na sila mawala sa ato Por namang kinutuban ang tanan. Mao po nang atong mga anak maghuna-huna, dili lang unta matiguang si mami o si daddy.
Napoy mga anak mo ingon nga, mga anak na gani, ay baby, di na ta kamudako, anak na ta kapirmi. Di man na pwede. That is against the law of nature. And that is against the law of God or the word of God. You are bound where you will be going according to the word. Way maka-define ni ini. Sumo na sa atong kinabuhi. Secure your salvation by doing the will of God. Praise the Lord. Buhata. Unsay nabasa nimo, unsay nadungog nimo sa pulong sa Dios, buhata. Tumana. Umingon gani ang Diyos, thou shalt not. Ayaw na mo paghubog-hubog na uban nga si Jesus gani naghimo man gani bino din ha sa Bible. Sahay kini mga palahubog. Mangita lang yung bersikulo sa Bible para yun na isuporta. Ingon baya si Pablo, inom gamay bino, tambal sa kuto-kuto. Ang pangutana, unsa ka gamay imong giinom. Di ba? Nya ang bino sa Bible duha. Fermented and non-fermented. Kanang grape of the vine which is grape juice, that is wine. Praise the Lord. But they are non-fermented. Si Jesus naghimo og bino dito sa Kana. Unsay nasulti sa nakatilaw? Sa dugayng panahon nga hapit na mahuman ang kasal. Asa man mo nagkuha aning bag-o. Bag-o gani kung sa tuba pa na tamis. Praise the Lord. Kaysa una, di ko mo inom og bag-o, kaya di man ko mahubog. Ang akong ginainom, City Bernice. Katong gi-stock na ba pare na City Bernice. Mao na to'y fermented. Mao na sa Bible, mubasa gani tag Bible, ang giingon sa Bible, do not drink strong drink. Praise the Lord. Mao na'y makahubog. So, ano man kay ang mahubog na gani ang tao, magtaka na nagistorya, makapasakit. Mahubog na gani ang tao, na ako'y giampuan bag-o lang sa SPMC, nagkoma. Kung sa hinungdan, hubog nagdrive og motor. Hapit na maabot sa balay na simplang kay hubog. Nya ang helmet, wa gibutang dinhi sa ulo, diri sa siko gibutang. I hope makamata na to. Praise the Lord. Dako kayog damyos ang paghubog-hubog. Muna gibawal yun na sa Diyos. Kikan pa sa Old Testament. Si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, gusto pa inumon sa bino nga makahubog sa hari. Ni-refuse sila. Ayaw pag-ingon nga, pare, ali dari, inom sa ta. Ay, di sa kawana, pare. Pakisama lang, pare. Ayaw tuwa ng pakisama. Dili na pakisama. Kanang maghubog-hubog, di na pakisama. Pakikisama. Lahi ang pakisama, lahi ang pakikisama. Huwag kang sumama sa kasamaan. Ikaw ang magsama sa kanila, sa kabutihan nila. Kaya, diri ko na-open, dito ako na-open sa banal na salita ng Diyos. Kaya, napaka-importante. Do not neglect to read the Bible. Do not neglect to listen the Word of God. Praise the Lord. Si dyan tayo makaka-prepare. So, buhata lang yun ang kabubuton sa Diyos. Dinhi sa Bible, na ay parable dinhi, about doing the will of His Father. Duha ka siblings, duha ka brothers. Niingon ng amahan sa duha niya ka mga anak nga lalaki, my sons, please go with me and help me in our vineyard. Niingon po ang kamagulangan, yes. No, I will not. Niingon po itong isa, yes, I will. Basahon na to kadali. Sige daw. Let us read Matthew 21, 28, 32. Basihan nato ni sa atong kinabuhi. Sige. Praise the Lord. But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Whether of them twain did the will of his father?
They say unto him, the first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. But the publicans and the harlots believed him. And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that he might believe him. Yan. See? Ang pangutana ni Lord Jesus kinsa sa duha ka anak niya naghimo sa iyang kabubuton. Katubang una nga niingon, I will not, and yet nagrepent niya ni adto. O katong niingon, I will go with you and help you, and afterwards, wa day mo agto. Asa sa duha karon nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Katong una, nga ni-refuse nga dili, pero naghinulsol, gibuhat niya ang iyang pagtabang. Mao po na karon sa atong kinabuhi, we have time, we have opportunity to repent. And let us go with the word of God. Praise the Lord. Do not ever go against with the word of God. You can do nothing against the truth but for the truth. Kaya ang maluwas katulang nagbuhat sa kaubuton sa Dios. Kinsa ang maluwas katong naghinulsol og nagbuhat. Dili sa baba nga hawd ka lang musulti pero wa nimo buhata. Useless na. Muna tan-aw nato atong sarili. Kung kita ba tong niingon mubuhat ko nya wa day gibuhat. O kita tong nag-ingon di ko mubuhat pero nagbasol niya gibuhat niya finally. Praise the Lord. So everybody has a chance to repent and do the will of God. As of now, ang gospel of the kingdom of God ginawali ni. Ako as a pastor, gabutan jud kog sticker diha sa ako ang sakyanan as a reminder to the mind of the people, proclaim Jesus. Gibutang gyud nako na proclaim Jesus para mabutang silang huna pagbasa nila, uy, nganong i-proclaim man si Jesus kay siya lang ang only Savior. So makapangutana sila sa ilang kaugalingon, nituo ba ko niya? Nisalig ba ko niya? At least they have so-called reminder. This gospel of the kingdom is being preached to the entire world as a witness unto all nations because the end is coming. Praise the Lord. Hapit na ni man ang kalibutan. Tanawa ang Dubai nga way ulan-ulan, baha. Tanawa ang Pilipinas nga wa gyud ta mo experience og 51 degrees Celsius nga mambuto na lang ng mga sakyanan din gi park sa naiya. Tungod sa kainit. So, meaning to say, the world is like a cloth nga nagadaan na siya. This will disintegrate at any time from now. Mawala na ni. Basahon nato. Dili madugay. Matthew 24:14. Praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yes. Gaano ka-importante ang gospel of the kingdom of God must be proclaimed, must be preached, must be disseminated, must be spread. Dahil lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon makarinig. Lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon makarealize. Now, it's up to you whether you will repent and do His word or you just say, I will do and yet you will not. Kaya, mag-ingat tayo. May panahon pa tayo lahat. May chance pa tayo lahat. Praise the Lord. O, ano man lang yung i-spend mo dito na oras. Magsugod tayo ng alas 10 sa divine service. 12 o'clock before that, mag-dismiss na tayo. Samantalang naka sa negosyo, naka sa trabaho, naka sa eskwela, sometimes it will go beyond 8 hours pa. And yet, hindi ka nang hihinayang. Praise the Lord. This is the most beneficial. This is the most promising. And he who promises, hindi siya mangangako na ipapako lang ang pangako niya. Nangako siya, gagawin niya accurately 100%. Kaya, therefore, para lang natin maangkin yung kaharian ng Diyos, meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? Kung ano yung unsa to'y ginapasalikway sa Dios sa atong kinabuhi nga mga basura sa atong kinabuhi nga dili madawat sa iyang gingharian, ibasura na. Kay dili mo na ibasura, maapil ka sa basura dito sa impyerno.
Unaman tayo segregation din his kalibutan. Mabulok, di mabubulok, recyclable. Karon, di ka gusto mabasura dito sa impyerno? Kay way basura makasulod sa langit, so tanang basura sa imong kinabuhi i-segregate na. O i-adapt na nimo ang limpyo ug balaan nga kinabuhi nga naalang kang Kristo Jesus. Obey Jesus. Praise the Lord. Para pag-abot sa panahon for our short period of time sa kalibutan, madawat ta sa iyang gingharian. Kaya wa na'y basura din hikanato. Last verses. Matthew 13:44 hanggang 46. Praise the Lord. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. Yan. Ang hidden treasure, di lang din na ron. Sa una pa din na. Praise the Lord. Kaso daghang nangabuang karon sa hidden treasure niya masita. Diya samaan nakakita kog balay din na nalumpag na lang kay gikalot. Nya pagkalot karon nag-cave-in na. Nalumpag ang balay. Wa gyud nakuha nga treasure. Ang ila lang nakuha tres, walay sure. Gusto kag real treasure? The kingdom of God. Praise the Lord. Now, unsaan nimo pag-angkon sa treasure sa kingdom of God? Ibaligya ang tanang butang para mapalit nimo ang treasure. Ma-obtain nimo. Unsa man ang ibaligya? I-sacrifice na nimo na mga vices. I-sacrifice na nimo na mga sinfulness. I-sacrifice na nimo ungodliness, worldliness, worldly lust, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. I-sacrifice na nimo na that you can afford to have that real treasure. Praise the Lord. Plus, ang kinabuhi nimo sa kalibutan dinhi, tumanon sa Diyos ang iyahang perchuma. Say perchuma. Brad Sam, unsa nang perchuma? Free. Pakapin kung sa Bisaya pa. Unsay perchuma niya kung unahon atong gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong, all these things atong panginahanglanon will be added. Praise the Lord. Hindi tayo magka-problema. Hindi magkabuhol-buhol yung buhay natin. Kung meron man tayong kahirapan na daranasin, normal lang yan. Kasi walang instant sa Diyos. Lahat may proseso. Pero ang Diyos ang mag-preserve sa atin hanggang makarating tayo sa kanyang mga pangako. Kaya, therefore, do not neglect the great salvation. Praise the Lord. Panahon sa pagtitipon natin sa pagsamba, you must be present. Para kung present ka lagi, hindi ka ma-left behind sa mga teachings ni Jesus Christ that you might keep, para makip mo yan ng buong puso. And you must be born again. Kailangan maging born again tayong lahat. Born again is not religion. Born again is not organization, but born again is the new life in Christ Jesus. Ang bagong buhay dyan kay Kristo Jesus. Lahat ng mga makasalanan, kalikuan, wala na yan. Lahat pawang bago na dahil si Jesus nagsasalita sa atin ng kabanalan. Kaya doon lang sa mga saints ang unshakable kingdom. Basahin natin. Saan niya ibibigay ang unshakable kingdom? Extra verse, nandyan pa rin yan. Daniel 7:27. Praise the Lord. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Yan, saan niya ibibigay ang unshakable kingdom? Doon sa mga saints, sa mga sinless,
Bakit? Yung basura ng buhay nila, tinakwil na nila, naging sinless na sila. Yung buhay ni Jesus Christ na holy, winelcome nila sa buhay nila, therefore they are saints. Praise the Lord. Because they serve God and obey, therefore they became saints. That is the key to receive the dominion and the eternal kingdom of God. I-secure mo yan. If you secure the kingdom of God, you are also securing your future here on earth. If you neglect the kingdom of God, then you will lose the eternal opportunity to be saved. And you lose the opportunity under the care of God dito sa mundo. Kaya maraming tao dito nagpatayan, maraming tao dito magpakamatay, maraming tao dito laging manghupaw. Yung mga ganun ba? Hindi na makasabot sa kinabuhi. Why? Punta ka ng ibang bansa. Mayayaman naman sila. They belong to the first world countries. How is it there are so much cases of committing suicide? Dahil ang mga problema doon, anxiety, stress, at saka yung depression. Mayaman naman sila, nakatira sila sa magagandang sasakyan, magaganda ang tirahan nila. Why is it they are being forced to commit suicide? Because there is lack, may kulang, the care of God. Praise the Lord. The peace of God, the joy of God. Bakit wala sa kanila yon? Because they refuse to believe God. Bakit wala sa kanila yon? Because they neglect the word of God. Malaking oportunidad sa buhay natin to. The word of God is being preached to us. Grab it. Huwag mo na yung palampasin pa sa buhay mo. Kaya hindi ako nagsisi. Dumating ako kay Jesus Christ sa kanyang gospel at the age of 16. 16 pa. Sweet 16. Pwede ko pang ma-enjoy ang buhay ko with all the pleasure and lustful and pride of life. But hindi ko pinanghinayangan yun. Ang pinanghinayangan ko, baka mag-fail ako sa kaharian ng Diyos. And now I'm almost 60 years old. I have no regrets. Praise the Lord. But all I can say, I am so blessed. I am so privileged. But to those, whether what age ang buhay mo ngayon, it's not yet too late. Hindi pa huli ang lahat. Praise the Lord. After all, sabay-sabayin lahat ni Jesus yan kukunin. Lahat na namatay, isahin yan kunin. Lahat na buhay sa rapture, iisahin yan lahat kunin. Kaya, tayong lahat, habang hindi pa huli ang lahat, avail this opportunity. Do not neglect the great salvation. Praise the Lord. Magatindog ang tanan.